Ay, magandang gabi ho mga boss, mga camping, mga kabunyog. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Unahin na po natin itong panaginip ni Celes, no? Ay, salamat po sa dumadagdag subscriber, no? Pakinggan natin yung panaginip nitong si Celes. Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ang panawagan ng sambayanan for the Vice President to take over as President na katarungan konstitusyonal na sa batas at pinaka-importanteng kailangan. Iyon ang dapat marinig ni Sara Duterte at gano'n na rin ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Wait. Sandali lang. Yun yung panaginip ni Celes, no? Alam niyo sa totoo lang mga pre. Yung rally sa Liwasan Bonifacio, wala lang akong sumama eh. Yung mga bata lang na doon. Pero talagang nakaplano ho yun eh. Nandun na si Sara Duterte, nandun na. Kung natuloy itong panawagan na itong si Celes, Armed Forces, pero siguro nakarating na kay Marcos yan. Wala ka bang gagawing action dyan? Isa ho yan. Talagang gusto na talagang itaob eh. Talagang gigil na si Celes. Baka siya maging ang tawag dito. Head ng PCS. Terrorist na yan. Natanong din ho si PBBM tungkol ho sa ICC. Dito sa bisita niya dito sa Berlin. Pakinggan natin The illegal drugs campaign during the previous administration, which President raised concerns over the jurisdiction of the International Criminal Court in the Philippines. I explained to him our concerns over jurisdiction that we have explained many times over. Our concerns with the jurisdiction of the ICC in the Philippines and why it is why we are not recognizing that jurisdiction and the reason behind that. So I you know ang doon, no? Sinabi niya doon sa nagtanong sa kanya yung leader yata ng Germany na hindi raw nila nire-recognize yung ng ICC, no? Member yata ang Germany ng ICC, di ba? At sa Canada, mukhang parang nababoy din siya dahil doon sa may about human rights, di ba? Alam niyo mga boss, no? Magaling si Pinoy. Parang ito isa sa mga legacy para sa akin na iniwan ng Pinoy. Kasi siya ho ang nag-member dito eh. Pero hindi lang naman siya mag-isa, di ba? Paulit-ulit tayo. Pirmado ho itong si His Excellency nung tayo ay nag-member. Ibig sabihin, dumaan din ho sa Kongreso at sa Senado yung kagustuhan ni Pinoy na mag-member tayo sa ICC. Di po ba? Hindi lang basta pumunta si Pinoy doon, ay member na kami. Pwede ba member ako? Hindi. Meron hong mga pumirma. Kaya tayo naging membro. Hindi lang nakagustuhan ni Pinoy. Ngayon to, mga friend. Para saan ba ang ICC? Sa kapakanan ng tao, di po ba? Yung mga crimes against humanity na sinasabi. Yung mabibigat po. Hindi naman ho pwede yung nag-away yung magkapitbahay, nagsaksakan, ICC na ang manghihimasok. Hindi po. Ang manghihimasok, kapulisan nung lugar kung may nangyaring krimen. May holdapan dyan. Hindi naman ICC. Ang ICC nga doon lang sa yung mga mabibigat na crime against humanities na marami hong nangangamatay kagagawan ng namumuno ng bansa. Siguro naisip ni Pinoy na baka maulit yung nangyari sa rehimeng Marcos nung panahon ng martial law. Maraming na torture, maraming nawala, meron pa nga hong disiperisados di ba? Na hindi na ho nakakita kung basta nawala na lang sila. Yung mga
lumalaban sa gobyerno ni Marcos nung araw. Hindi ho yan, hindi ho yan drawing. Totoo po yan. Oh, buhay na ho ako nun. Oo. Ha? Nakalakihan ko na ho yung Marcos. Oo. 1982 nga, punta ako Saudi. Di Marcos pa. 84, Marcos pa. Bumalik ako 1986. Doon ako nagkaroon yung people power. Di po ba? Ayat na. Nung naupo ang Cory, hindi niya ako naisip yan. Wala pa yata yan eh. Ewan ko, meron yan. Pero yung Pinoy, naisip ni Pinoy na baka bumalik. Hindi naman si Pinoy, wala sa kanya eh. Basta si Pinoy, kaya ako siya nag-member para sa mga mamayang Pilipino. Ayaw niya nang mangyari pa na magkaroon pa ng ganung ulit na sinapit nung panahon ng martial law, na panahon ng Marcos Sr. Kaya parang nakikita ni Pinoy kung ano mangyayari. Pero anyway, wala namang problema kung miyembro tayo, di ba? Meron bang masama? Proteksyon ng mga mamayang Pilipino, di ba? Kagaya ngayon, kung hindi hindi tayo miyembro ng ICC, di ba paano na lang yung mga nangamatay noong panahon ni Duterte na sinasabi 6,000, may nasabi 30,000 ang namatay. Yung war on drugs ni itong si Digong na parati naman sinasabi nila sa Kanyas, paano niloloko mo tao? Ikaw ang drug lord of all drug lords. Di ba? Marami sinabi si Digong nung siya naupo. Meron siya matrix, narco general, narco politician, narco asan? Yung Peter Lim, pinuntahan pa siya sa Malacanang, di ba? Hindi man lang niya nakurot. Basta puro siya salita. Patayin kita tuloy. Narinig na panood niya naman siguro, di ba? General Luot pumunta sa kanya. Si Garbo, wala rin siya. Mga general ho yan, eto sa matrix siya, mga narco generals. Wala naman, di ba? Ngayon eto, ang nangamatay nga, yung mga bata, sabi nga, nakatsinelas. Ba? Tsaka anong rason? Totoo lang, His Excellency, anong rason mo? Bakit ayaw mong mag-miyembro dyan? Hindi naman, porke miyembro ka niyan, pakikialaman na ng ICC ang Pilipinas. Hindi. Kaya lang nakialam ang ICC sa Pilipinas kasi may nagsampang kaso doon eh. Na wala naman mangyari dito eh. Dahil walang makapagsampa ng kaso dito kay Digong eh. Di ba? Paano kung walang ICC? Tabla na lahat yung mga nangamatay na libo-libo? Sa palagay nyo, sana ito makarating to. I-share nyo. Wala ka naman pakialam dyan sa nangyari sa war on drugs si Digong eh. Mas maganda sana kung isinagot mo ron, makiki-operate kami sa investigasyon. Doon sa nung miyembro pa kami. Kasi ang iniimbestigahan lang naman ng ICC yung time na miyembro pa tayo, hindi yung time na umalis na si Digong. Di ba? Di ba, His Excellency? Hindi naman masyado marami isip kailangan eh. At sinabi nga ng Supreme Court na merong karapatan pa ang ICC nung miyembro pa tayo kasi pasok tayo eh. Hindi naman mahirap yun yan eh. Tsaka yun na nga. Ganyan na nangyayari. Binabalahura ka na sa harapan ng maraming tao. Ayaw ka pa rin bumalik sa ICC. Bakit? Bakit ba nagmiyembro si Pinoy sa ICC? Para saan? Kapakanan ng taong bayan eh. Yung Duterte, pag upo ng Duterte, human rights yan. Ganun na agad siya, di ba? Paano yung napapatay ng mga pulis ko? Mga ganun ang tirada niya, di ba? Kill. Nagkaroon pa nga ng sistema, kaya nga nagkaanuhan, di ba? Ang daming nangamatay, doon sila tumakbo sa ICC. Hindi ho dito, walang mangyayari dito eh. Wala naman talaga. Hanggang ngayon nga, ayan, si Digong, ewan ko
Kung hindi ka makikipag-cooperate, pumupunta, sa totoo lang, pumupunta siya sa mga bansa gahanap siya ng magiging investor. Paano nga? Kagaya yan, tinatanong sa'yo, Canada, ginanong ka rin. Dapat, sa totoo lang, maganda kung babalik tayo sa ICC, sa totoo lang. Para sa kapakanan ng tao, wala na yung magkaroon ulit ng isang ganyan war on drugs na ganyan patay ng patay. Tsaka si Digong. Alam naman niyang miyembro ng ICC ang Pilipinas Tutulog ba siya sa pansitan nung naging presidente siya? Alam niya, miyembro. Saka lang siya kumalag nung 2018 yata. Ilang taon na siyang nagpatay ng patay, di ba? Ilang taon ng patayan, araw-araw patay. Nung pag-upo ni Digong, araw-araw patay. Makikita mo sa TV, mga drug addict daw, patay. Nagkamali nga doon sa Ian de los Santos. Nailagay yung baril sa kanan, ng laban daw. Kaliwete pala yung bata. Patay. Diba? Tama sabi ni Atty. Enzo. Kung makiki-operate ka sa ICC, dapat ang sagot nga daw niya. Sabi ni Atty. Dapat ang sagot niya we are willing to cooperate with the ICC probe. Regarding war on drugs. Wala. We don't recognize jurisdiction. Wala. Tinatanong ka kaya ka tinatanong Ang nagtatanong sa'yo, hindi naman ba sa tao? Yung chancellor yata ng Germany. Tapos sasagutin mo ng, we don't recognize that. Wala ka na. Ang pinoproteksyonan mo yung may krimen wala namang ibang pwedeng gumawa ng crimes against humanity kung hindi yung mga ganyan mga leader ng bansa. Di ba? Namamaltratuhin yung mga kanyang mga nasasakupan kagaya nangyari dito kay Digong. Sa totoo naman, tama naman si Pinoy. Kayo ang boss ko. Yun ang parating sinasabi niya. Talagang tayo boss Dahil pagdating na eleksyon, tayo niluluhuran na itong mga to na iboto niyo ako, mabait ako, ganito, ganun. Diba? May halik-halik kung saan, halik-halik, mano-mano, Hindi ko nga lang na sa totoo lang, anong klase kayo, Pero yun, paulit-ulit ako. Sinuportahan ng Marcos si Digong, kaya siguro siya nanalo. Sinabi niya yan, binigyan siya ng 30 milyon ni Aimee, nakuha niya ang boto ng Ilocano dahil yun ang sabi niya, pag ako nanalo, palilibing ko si Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero si Marcos, kaya siya natalo, hindi siya sinuportahan ng Duterte. Paulit-ulit, ang sinuportahan ng Duterte si Alan Cayetano. Dahil yan ang tandem ni Duterte bilang Pangulo. Pero ang Ilocano, sinuportahan si Digong. Kaya nanalo si Digong. Di naman landslide si Digong. At hindi rin landslide ang pagkapanalo ni BP Leni kay Marcos. Mag-isip nga, sana to makarating. I-share nyo. Baka sakali makarating sa kanya. Para wag niya tumatanaw na utang na loob. Wala. Kung tutuusin, may utang na loob sa inyo, si Duterte. Dahil kung hindi sa sumuporta ang Ilocano kay Duterte, baka hindi siya nanalo. Diba? Ito pa ho isang topic natin. House Redis Detention Facility for Kibuloy. Ba? Bakit? Mahuhuli niyo ba? And then, dito na po siyang stay. Babasahan din po namin siya ng aming guidelines. Tulad po nung kailan lang po ang visiting hours, yung po paggamit ng cellphone, at saka po yung mga authorized visitors. Sorry, ma'am, yung logbook, yung kung naka-temp lang ang magsasign. Hindi po, lahat man nang papasok. Bago lang ho to, 2 hours ago lang. Oo. Ini-ready na yung detention ni Kibulog, Maglalag po. Opo, maglalag din po siya. And then, ito na po yung ating facility. Meron po tayong CR for female, meron tayong CR for male. Dito po yung siya yung ginagawa, yung pag-examine po ng doktor. And then, dito po palagi ang provided with meals. Breakfast, lunch, and dinner. Yan po yung ating... Ito,
yan, laki kulungan ni Kibulog ah. Maganda. Kung dyan siya ilalagay. Pero malamang dyan nga eh, di ba? Oh. Son of God? Appointed son, ha? Ano po yung room nila? Ito na po, ito na Normally, they order food outside. Yes, Or po. people bring their food. Their visitors can bring their food provided po nasa loob siya ng visiting hours. And then kung wala siya sa loob ng visiting hours, meron lang po tayong mga security personnel na pwede po mag-order para sa kanila. Tapos ini-inspect din po yung Yes, food po. na papasok. Yes po, for security reasons po. Ma'am, of course, ang big question inano ko sa people is security. How secure is this place po? Ay sir, safe po ang lahat ng nilalagay natin dito. Kasi sir, lahat po sir ng Oh, sana napapanood mo to, Kibulog. Safe ka naman pala rito eh. palibot dito, meron po tayong nagsisecure po. Tsaka po may CCTV din po ito. Is this bulletproof yung salamin? Hindi naman po sir. Okay. Hindi naman. Ilan po yung casualty? So far sir, dalawa po kasi. Ito, isa doon, isa doon. Pero may hindi ka. Opo, meron po kasi tayong detainee. Ano nang ginagamit nila? Yung po sa loob. Okay, meron pa doon. Dalawa. May ganyan po. Hindi ka nga, ano, comfortable yung kama. Yes po, yes po. We provide po the bed, the bedroom niya. Ang security clearance natin, yung ba natin? Pwede pa mo sa akin. Okay. Thank you. Switch na to Angel and Fab. Ayos na yung pag yung paglalagyan sa'yo, Kibloy, hindi naman mula kang kulungan eh. Parang nakaano ka rin din. Para ka rin nasa, hindi lang 5-star hotel. Sabihin natin 3-star hotel ha. Huwag ka masyado kasing Kibloy. Bukas po. Si Kibuloy na naman topic natin. Oo, maganda. Ha? Yan o ang dyan. Basta His Excellency ang bola para ayusin yung maiba ka naman sa kasi pag hindi ka ang tatanong sa iyo, gusto kong subukan kung meron kang sa mga humans. Kaya nga human rights, di ba? Sa mga kababayan mo, sa mga nasasakupan mo, kung meron kang malasakit o ganon, handa mo silang pagsilbihan, hindi yung bababuyin mo kagaya nangyari kay Digong na war on drugs na yan. Hindi mo naman gagawin yan dahil yun nga, sabi, mabait ka. Di ba? Hindi ka kagaya ni Duterte. Yun ang paliwanag mo. Doon sa Chancellor ba yun? Ng Germany na iba style ko kay Digong. Iba pala style mo. Bakit hindi ka maki-operate doon sa ni Digong, di ba, mga friend? Ganun lang yun. Ba't di ka maki-cooperate sa pagdating ng warrant of arrest ni Digong? Di ba? Pag di ka nakiki-operate, wala na. Sino investor pupunta sa'yo? Pinoprotection. Pag hindi, automatic naman yan, mga friend. Pag hindi nakiki-operate, si Marcos, sa ICC, pag dumating ang warrant of arrest, cuddling of criminals ang labas mo. Di ba? Wala, parang lalabas dito, His Excellency, tinatabla mo yung mga namatay para proteksyonan mo si Digong sa kanyang sa mga krimeng nangyari. Di ba? Simple. Ganun lang kasimple, di ba mga boss? Tama ba ako? Ganun lang eh. Pag hindi ka nakiko-operate, ibig sabihin, pinoproteksyonan mo si Duterte na binabalahura ka naman. Mag-collab na po tayo, mga friend. Bukas po, maganda topic natin. Totoo. Jeff Ramos na, shout out. Magandang hapon po tayo, sabi niya. Ed Torres, shout out. Lakas talaga ng power ni Kibaliw. Rogelio Damaso, welcome to the club ha. Xerox, good evening. Hindi matanggap ni Digong na wala na siya sa pwesto, kaya nababahala na siya. Ganun nga eh. Bukas po maganda yung topic natin. Tungkol ho doon sa
doon sa pagkikipag-usap daw nito si Digong, siguro alam niyo naman, pero bibigay ko ng reaksyon ko doon sa ginawa ni Duterte, pakikipag-usap niya raw kay Xi Jinping nung siya ay nakapwesto. Yun ho, pag-uusapan natin bukas. Maganda po yan. Meron pa ho. Marami pa ho tayong pag-uusapan bukas. Hindi ko, ngayon na sana, kaya lang hindi ko pwedeng hindi basahin ang comment, mga comments nyo. Ang ganda. O kaya abutin naman siguro tayo sa oras. Marami. Yannick Ordobe, shout out. Dahil kay Eric at Badoy, yung palamit siya sa pagbagsak ng kaharian ni Pacquiao. Kawawa, member ng KOJC, si Duterte na may-ari, galing ng plano. Kahit mawala si Pacquiao, wala siyang silbi. O, diba? Pero imbestigahan sa Senado, sa Kongreso, dapat lang ipatawag si administrador. Presidente ngayon, administrador ka na lang ni Digong. Ni Kimbulog, diba? O, best friend, diba? Pwede ba yun? Talagang dapat si Excellency gumalaw ka para malaman mo ang mga bahong nangyari. Pero Arne Aquino, shout out. Gandang hapon po. Walang magagawa yung mga bayaran na yan. Maski makita natin kung may magagawa na kay Kibulog ang gobyerno natin. Suportahan natin si Senator Risa. Pwedeng maging presidente yan. Ang tamang mamumuno sa atin. O, ba? Sana nga magdilang anghel ka, Arlene Aquino. Arlene Tayam nak, shout out Gandang hapon po, Tatay Roque. At sa mga ka-warriors. And to your family, Tatay. Sumagot si Kalatni, Shout out Kalatni Baya. Good hapon din sa iyo. Sana nasa mabuti kang kalagayan. You're awesome, sabi ni Kalatni kay Arlene. Yannick Ordobe, shout out Sakripisyo nila si Pacquiao. Sakripisyo na si Pacquiao, total si Duterte na may-ari ng kingdom. Isisi sa administrasyon kung magurgur si Pacquiao. Shout out Jun Lagon, my friend. Salamat doon sa gift mo sa akin. Oo. Hindi ko naasahan yun, friend, sa totoo lang. Alin tayo ulit Malamang may binubuo na plano ang mga kampo ni Digong at Kibuloy. Dapat hindi na yan bigyan ng palugit na Kamara at Senado. Wala, binigyan na, Arlene Pero anyway, hanggang bukas na lang yata. Ngayon, matatapos yata yung 48 hours ni Pacquiao. Oo. At ipapa-aresto na siya ng Senado. At yun nga pinakita ko sa inyo, hinahanda na yung kanyang kanyang kulungan, di ba? Baka pwede ka mag-request dyan, Kibuloy. Kailangan may kasama ang spiritual wives, Estrelita, Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Shout out, Rainy Chunaka. Yannick Ordobes ulit Karox, si Bantag madaling mahuli. Yung anak niya bagong graduate sa PNPA. Yung sangkalan kung hindi susuko dismiss from service. Tiyak susuko agad ang Bantag. Kinabukasan ng anak niya nakataya. Hindi. Daming pera ni Bantag. Baka bilyonaryo yan Basta nadikit ka kay Digong. Bilyonaryo ka. Nantakin mo, diba? Alin tayo mo nito. Malamang tatay, ganun mangyayari tulad kay Bantag, pero dyan tatagal. Pero dyan tatagal, matiklo din yan. Lalo na sanay yan sa maluhong pamumuhay. Alin tayo mo nito. Ang Panginoon na ang gagawa ng paraan para magbayad na yan ng dekadang paggawa ng kasuklam-suklam na kasamaan na ginawa. Bobo talaga ang mga Sara
Bobo talaga ang Sara na to. Ang ginagawa di yan gawain dapat ng VP tapos abogado pa. Pera ang pagtanggol kay Kibuloy, wala siyang pinag-aralan. Ano tayo? Wala talaga, hiluy. Ito. Marcelo Santa Ana, shout out. Walang sound daw, meron. Baka yung cellphone mo. Alin tayo mo nito. Hoy, Sara, mag-isip ka muna bago ka magsalita. Porke kaibigan niyo si Kibuloy, hoy. Sarang lutang. May kodigo bago magsalita sa stage. Kumilos ka, Sara, nang ayon sa posisyon mo. BP ka at abogado ka. Ano pa siya? DepEd secretary pa siya, di ba? Mantakin mo, DepEd secretary ka, Sara. Pinagtatanggol mo, kriminal. Oh. Anong klase, no, mga pre? Marcelo Santa Ana ulit, oh. Ang makakapal na pagmumukha nila, iyon at yun din naman ang mga tao nila. Halatang mga bayaran, mga hinduropot. Kung ako si PBBM, ipadadampot ko yung mga nag-organisa niyan eh. Kung ikaw, iba si PBBM eh, ewan ko nga ba? Ha? Pero maghintay pa rin tayo. Baka talagang napaka-lalim ng kanyang pinaghuhugutan bago hintay tayo. Alin tayo mo nito. Nagmumuslim-musliman lang yan. Di pag nagdadasal ang mga yan dahil itong month na to, Ramadan, kakain at iinom sila bago lumabas ang araw at pagdilim. At ginagawa nila yan para linisin ang sarili nila. Mga fake Muslim yan. Oo. Pag sikat ng araw, hindi sila kakain at iinom. Sa gabi sila masaya. Se-celebrate na sila, ganun. Marcelo Santana ulit, oh. Naku, Senador Risa, bakit ka pumayag na extension? Dapat yan binabalbag na sa loob ng kulungan at isama na si Robin Sili Padilla. Oh. Malamang sasama si Robin. Walang iwanan nga, di ba? Sumama ka, Robin, kay Pacquiao. Napakalaki niya ng utang na loob pala dyan. Mariosip ka. Kailangan niya ng masahe. Parating Lord. Edgardo Pangilinan, shout out. Pwede kasi Topacio is lawyer like Tevez 2. Marcelo Santa Ana ulit, oh. Nasa obrahan sa K ang demonyong talagang iisang balahibo nila. Pacquiao, Robin, Sili at Digongyo. Marcelo Santa Ana ulit, oh. Malaki sira ng ulo ng mga Duterte ng Davao. Ladies Anita, shout out, ha. Good evening po, Sir Roque, kay loving wife po at ang mga loving anak niyo po at sa aming mga viewers mo po. Masaya naman ang gabi namin, Sir Roque. Good vibes po tayong lahat po, sabi ni Ladies Anita. Sumagot si Kalati, good evening din sa'yo. Talagang good vibes basta nandiyan ka. Oh. Ito. Ruel Risera, welcome to the club. Buwang yan si Kibuloy at mga buwang ang mga kasamahan yan. Totoo yan. Raul Sino, welcome to the club. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din. Raul Sino ulit, oh. Kawawa ang mga maliliit na Pilipino pag nadihado ng mga makapangyarihan dahil kinakampihan ng nasa poder. Totoo. Ladies Anita, oh. Si Roque, si Kibaliw, Askibulok, talagang ang may-ari ng SMI. Dapat ipatawag si Mike Abe.
maraming alam yun. Di ba mga boss? Sa Kongreso man o sa Senado. Oo. Kaya ako alam kasi nung inalok ako ng mag-member sa KAJC, sinabi sa akin ang yan si Kibaliw at Kibulok ang may-ari may-ari nga po parehong ipakikilala daw nga sa akin ng personal yan si Kibaliw as Kibulok. Ngayon ayaw umamin, sinungaling talaga. Oo. Inuperang ka pala ha. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa iyong may bahay. God bless and good health always. God bless Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Malakas ang duda ko. Botak yan pag may arrest warrant na yan. Kung mang-api ng taong bayan, ganun na lang. Pero pag nagigipit sa taong bayan na lumalapit, may mga tanga naman sa konting pera, nakikilaban pa. Totoo. Ladies Anita ulit oh. Dapat pagsabihan ni BBM yan si Botangera, Sara tungkol sa pagsuporta sa Kibaliw at Kibulok. Mga walang ya, pinasahod sila ng taong bayan tapos iba ang ipinagtatanggol nila ng mga sotang bastos. Diyos na ang bahala sa kanila. Totoo. Yun nga eh ha. Sara Duterte oo. Halatang halata naman kayo, mga kampon kayo, di ba? Bukas maganda topic natin. Oo, marami ho tayong tatalakayin ha. Ladies Anita ulit oh. Unbelievable nga si Rox. Bakit nila kinakampihan nila si Kibaliw as Kibulok? Kaya nga, kata-kata, di ba? Ibig sabihin, iniwala kayo sinasabi niyan, si Kibaliw. Yung baliw na yan, ladies Anita ulit oh. Bobo as in tabogo itong si Subiri sa totoo lang. Marcelo Santa Ana ulit oh. Dapat kapag tumakas ang ipapalit sa kulungan yung abogado kasi siya ang humingi ng extension. Dapat obligado siya na bantayan ang kung sino mang ang akusadong pinagtatanggol niya. Totoo yan. Tarto, shout out. Malabong mauli yan. Wala na yan. Nagtatago na. Diba? Ladies Anita ulit oh. Si Roque, si Bantag at Sulbeta, binalita na sa Batanes, sarili nilang gold country at ang gwardiya daw ay 400 na mga militar. Kaya nagulat ako, bakit ayaw kumilos ng DOJ prosecutors? Ay nako, maraming tanong yan, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Sir Roque, birthday ni Sir Percy Lapid ngayon po. Ipinagsama-sama ko na po ang pagbati nating lahat sa aking birthday greetings sa Facebook ko po. Ipinost. Happy birthday ka, Percy. Alam kong ikaw lahat may kagagawa nito. Sadyan ka lang. Huwag ka munang aakyat. Humingi ka ng extension kay Lord. Marami-raming mangyayari pang bahong lalabas. Lalo na pag nakalupaw yun yung Kibuloy niya, kung totoong mahuhuli nga nila yan, Alam nyo, bukas na ho natin pag-usapan, marami pa ho ito eh. Maganda ho bukas. Unahin ko talaga to. Romeo Mendoza, shout out. Akala ng mga Duterte tulad ng Davao ang buong Pilipinas na sila pa din ang makapangyarihan. Yun ang akala nila. Oo. Bukas maganda talaga usapan natin. Noy de la Cruz, welcome to the club. Magtatago lang yan gaya ni Bantag o Tebes. Expected na natin yan. Pero kung talagang anuhin yan, kasi ba nga, laki na intelligence pa ng mga Marcos, At saka yan nga, pag yan nagtago,
malaki-laking hahalughog to, lalong malupit to. Obligadong mag-issue ng search warrant para yan, kung saan man mga pag-aari niyan, ay siya sa atin at pasukin. Dahil wanted nga yan, kagaya ng ginawa kay Bantag. Marami-raming mabubuksan to. Pwede rin buksan ng bahay ni Digong, baka tinatago mo. Sara Duterte, Pulong, lahat pwedeng buksan yan. Yun ang alam ko Ewan ko kung mali ako. Kasi, posible dahil tinatago nyo di ba? Ano nyo pagtatanggol nyo di ba? Di ba? Palagay nyo mga boss. Tama ba ako? Kung mali ako, pakisabi Librado Ludovico, shout out. Si Pacquiao Kibaliw, pareho lang rin yan ni Tebes at Bantag. Pahuhuli ba yan ng buhay o ano? Disappointed son of gun. Peking Pastor Chupi. Romy Mendoza ulit Minsan lang nagkaroon ng presidente na taga Mindanao. Isang presidenteng pasimuno ng mga kaguluhan. Nakakahiya. Jaime Villapando, shout out. Nakakahiya ka, Subiri. Napakagago mo. Kinampihan mo yung rapist. Mag-resign ka na. Sa korte lang ginagamit ang show cause order, hindi korte ang Senado. Bobo. Tataka naman ako ba't hindi sinagot ni Rizal Tiberos na hindi pwede show cause order dito, hindi mo korte ito Pero pinagbigyan ni Riza di ba? Don Juan, shout out. Lisa, abogado o lawyer nilang lahat, naubod ng galing, na kumita ng pera dahil ang payo sa kanilang lahat ay sipagtago na lang. Sa pagtatago, si Topacio ang magaling. Iisa abogado o lawyer. Iisa abogado Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, yung sitwasyon o katayuan ni Gibbs sa Senado at Kongreso kapag walang nangyaring appearance ni Gibbs, ibig sabihin malakas sa gobyerno si Gibbs. Dito nakamasid ang ibang bansa. Pangalawa, kapag walang nangyari sa husgado sa kaso ni Gibbs at siya ay magtagumpay, tanging FBI, US na lang ang tanging pag-asa ng mga taong humihingi ng hustisya. Yan po ang aking pananaw. God bless po. Pares tayo. Marilo Pabianak, shout out Good evening po tay at sa lahat ng ka-warriors. Mahina po talaga justice system natin kasi pagkatapos ng mahabang proseso, ang ending failed pa din ang inaasahan natin nakamit ng mga victims. Talking po about Bantag. Today, ang birthday po ni Ka Percy. Happy birthday po, Ka Percy. Naway makamit mo ang hustisya. Amen. God bless. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Dised, shout out. Tama ang inaala mo, Sir Rox. Malabantag at Tebes na rin ang mangyayari dyan kay Pacquiao. Wala Arnolfo si Diego, shout out. Sir Rox, sana maisipan ng Kongreso na kuning testigo si Mike Abe. Yun ang sabi ko lang, diba? Dapat. Dahil marami yun, alam. Nelia Maisa, welcome to the club. Sana Sir Rox, matodas na yung kampon ng mga yan. Kampon ng mga yan, sabi niya. Alberto Ulaer, shout out. Karoke, sabi ni Sara Duterte Carpio, si Pastor Apollo Kibuloy, son of God. Ano naman sila Digong Duterte, Sara Duterte Carpio, Baste Duterte, Pulong Duterte, mag-anak silang lahat ni Satanas, sabi ni Kibuloy. Ang lahat ng mga bakla, hindi sila anak ng Diyos. Silang lahat ng mga bakla, anak ni Satanas. Karoke. Yun ang sabi niyan, Mickey Baliw. Di ba? Baliw talaga
Bukas pag-uusapan natin talaga yan. Maganda yung topic niyan. Oo. Nelia, may isa ulit. Oh. Pinoproteksyon na nila ang mga kapwa nila, demonyo. Patay tayo dyan. Shout out, Akira Milus. Kalat niyo, shout out Akira Milus. May you have a great day and night. Day. Ingat, sabi niya. Tagal na wala nung kalat ni, di ba? Good evening, karaoke. Laban lang karaoke, sabi niya. Oo, dito, masaya naman tayo, di ba? Risa. Lisa Lona? O Riz Alona. Welcome to the club. Saan nagtatago si Bantag? Nasa Mindanao. Nasa Mindanao ba? Hindi natin alam. Shout out, Friend Jane Labaina. Oh. Sabi ni Friend Jane, hindi ako magko-comment, Sir Roque. Ang dami mo nang babasahin. Kawawa ka naman. Ikaw naman. Basta maganda yung comments, babasahin ko. Di ba? Pag pangit, di ko na binabasa. Oo. Salamat, Pero, pagka gusto mong magkwentuhan tayo, tawag ka lang. O kaya sabihin mo lang, Sir Roque, handa na akong makipagkwentuhan. Eddie Lim, shout out. Good evening, Sir Roque. Hindi ko malaman ang mga salitang ikakapit sa mga hunghang na politikong ito. Alberto Olaer Oleto. Karox, pag hindi madala ni Atty. Topacio sa House of Congress si Kibuloy, si Atty. Topacio ang i-cite in contempt, ikulong siya sa Bilibid Prison ng Kongreso. O, dapat. Lorna Beles ulit ito. Sobra ng pagbibigay ginagawa ng Senado kay Kibaliw. Totoo. Ito, Dennis Ostona. Welcome to the club, Dennis. Tawa siya. Kahit saan mo tignan at daanin, masasabi natin na talagang guilty siya sa mga paratang sa kanya. Walang dapat ikatakot kung malinis ang iyong konsensya. Apollo 17 flying to the moon. Ha? Kaya nga, si Raul yan. Si Kabilaw. Ano to? Aimee Reyes. Welcome to the club, Aimee. Kibaliw, Kibulok, Kibuloyloy, Kimanyak, Kiyabang, at Kidemonic. Sir ang tawag sa kanya. Kawawa naman talaga si Kibulog, ha? User, shout out. Tama si Kaper si Lapid noon. Sila mismo magkakagatan. Di ba? Friend Sherby sa Peda, shout out. Christian Sen. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia. Amy Bingson. Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan sa Italy. Ha? Sabi ni Friend Sherby, mapayapa at magandang buhay po. Pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa ating pong lahat, mga Karaoke Warriors the Great. Masasabi ko po, Sir Rox, sa topic mo today, sobrang grabe na po ang kaguluhan na ganap sa atin. Sadya pong napakalupit. Nasayad po ang mga utak ang lumalaganap at sobra pong kadiliman. Wala pong makitang liwanag at saysay sa mga ganap. Ano po ba talaga ang nangyayari sa atin sa Pinas, Sir Rox? Sadsad na po sa sobra pong kahihiyan ang idinudulot ng mga mismo pang nakaupo sa gobyerno natin. Grabe po ang mga kaitiman ng mga budhi. Pare-pareho na lang pong mga
di po nahihiya at sobra pong kakakapal ng mga mugmumuka. Oo yan, galit ka na naman, Tia Delica. Naturing ang mga halal. Naturing ang mga hangal, halal daw po ng bayan. Pero pagmasdan niyo po kung sino po talaga ang tunay nilang Panginoon. At para po sila saan, mga minamahal kong kababayan, na meron pa pong natitirang tino sa pag-iisip. Gising-gising na po ba tayo ngayon? Hanggang kailan po ba kaya dapat ang dusa at pagtitiis? Ito po bang mga yawa na mga walang kwenta pong mga sa lipunan ang dapat pong matutunan at gayahin ng ating mga kabataan? Sana lang po magkaroon na po ng katapusan at magdasal po tayo ng matinding dasal sa Panginoon. Si Lord po ang kailangan natin na sobrang dagok na at paghihirap po na dinadanas ng ating mga kawawang kababayan sa lupit po ng hagupit at kamay ng mga yawang buhaya. Totoo yan, Fred Sherwin. Ay. User o buwagin ng mga uwak nila. Percy Lapid is rejoicing in heaven. Totoo yan, user. Perlatan. Shout out. Welcome to the club, Perlatan. Comment ng isang vlogger, mayaman ang Pilipinas sa bobo at mayaman din ng politikong makakapal ang mukha. Totoo yung comment ng vlogger. Perla. Talagang mayaman tayo sa katangat mga bobo at mga magnanakaw na politiko. Perlatan ulit. Yung magsasabing nagbubulakbol ang presidente ay tanungin ninyo ng sarili ninyo kung anong nagawa ninyo sa Pinas. Yun lang. Sumagot si Joe Flores. Joe Flores, shout out my friend. Sabi niya, bakit ka nasasaktan sa katotohanan? Sabi ko, hindi naman kami nasa politiko na may posisyon of power na kagaya ng idol mo. Kahit pa paano, kahit di kami mayaman, ay marami kaming natutulungan. No details necessary. Huwag masyadong ma-impress kay Bonjing sis. His speech sounds good, but all of them hollow. Yung 204 billion pesos na atraso, nakalimutan na. Malibre man lang sana tayo ng mang inasal. Totoo po yan, yung sabi ni Joe. Oo. Isa po ako sa testigo. Tumutulong po yan. Ayaw lang. Isa po yan. Isa nakatulong sa akin. Sinasabi ko na, friend Joe, alam mo, nakalimutan ko pero ayaw magsasalita, ayaw pa sabi. Meron pa iba Oo. Hindi ko Friend Sherwin sa peda. Ito ulit Mga pesting yawa, buhaya, mga kurimaw na indoropot, mga buwisit, sa pasikalat ni natulungin din. Jun Lago, Arami po yan. Jeff Ramos, Friend Sherwin, Friend Amy, dami sila yan. Naamoy nila pag wala ako. Ay, naku. JC Hope, shout out. Sabi ni Friend Sherwin, sana matulaw na kayong lahat sa earth. Kinam, Topaksyo, umayos-ayos ka isa ka pang hinduropot ka. Saan bang mabahong laylayan na palda nagtatago yung Panginoon mo, Inita ulo. Malapit na ang paghuhukom ng tunay na Diyos. I'm sure isa ka sa mapapasama
sa mga ilalagay sa kawa ng apoy kasama ang buong tropa ng anak ni Satanas. I'm sure alam nyo na kung sino kayong mga hangal at mga bugok na mga salot kayo sa lipunan. Pwes, mga leche kayo na visit. Ay, ulo. Hindi ka naman siguro nakapagsumba. Diosdado Canonigo, welcome to the club. Mahihirapan siyang magtago sa ibang bansa. Inaabangan na siya ng Interpol. Yan yung masasabihin naman yan. Nag-glorify siya eh. Okay na. Japan Ibulog. Perlatan ulit. At least ang present administration ay may respeto sa buhay. Walang kaso na EJK. Yun na nga, Perla. Kaya nga, di ba? May respeto sa buhay. Kaya, bakit ayaw niyang bumalik sa ICC? Sino ang dahilan? Si Digong? Pag pinoteksyonan ni Bongbong Marcos si Digong, ibig sabihin, walang halaga sa kanya ang buhay ng tao. Tama ba ako, Perlatan? Ha? Oh. Kasi, pumirma siya eh. Nung nag-member tayo ng ICC, nung panahon ni Pinoy, pumirma siya. Perla. Oh. Ngayon, dahil kay Digong, ayaw niyang i-recognize ang ICC, ang jurisdiction ng ICC. Come on. I cannot see any logic in there. Soilo Flores, oh. Ito, sa ikabubuti, kagaya ng naisip ni Pinoy, kaya siya nag-member ng ICC, sa ikabubuti ng mga Pilipino, para wala nang dumating na crimes against humanity. Si Digong hindi siya takot-takot. Anong humanity? Sige, tirahin nyo. Sagot ko kayo. Yun eh, di ba? Soilo Flores, ano to? Hindi na pagkakaibigan ng tawag sa sama nila. Sindikato na ang tawag dyan. Organized crime ang gusto nilang gawin. Akala ko ba si Baste ang pupunta? Bakit si Sara ang pumunta? O, di ba? David Alin Mendoza, shout out ha. Hi po Karox, good evening po sa lahat. Alam kasi ng mga Pilipino ay maawain at mahaba ang pasensya, kaya ganyan sina Tupacio at Kibaliw. Pero hanggang saan kaya ang haba ng pasensya ni BBM? O baka kaya baka kaya bahag lang talaga ang buntot niya kay Digonggong. O yun, tanong David. Sana naman po ay sampulan niya na yan si Gibbs at Digong, at siguradong tatahimik ang mga kalyado niyan. Kung ako po tatanungin, sa tingin ko po, hinihintay lang talaga ni BBM ang warrant of arrest nila Dutay at Kibaliw bago siya kumilos. Yun. Sana ganun ha, di ba? Yun din ang inaasahan ko rin, David. Ha? David Allen Mendoza ulit. Karox, kung ano-anong fake news ang mga pinalalabas ng mga Dutay para kay Kibaliw. Tapos, ito namang si Subiri, Subina? Ano Subina? Subiri ay nahawa sa kabubuhan ni Kimo. Lahat gagawin ng mga kakampi ni Kibaliw sa Senado para iligtas siya. Kung ordinaryong tao lang yan, gagawin kaya ng mga senador na bigyan ng kanyang pribileyo ang isang akusado? Si Senyor Aguila nga, kita mo, contempt. Dumalo pa yun ha. Dumalo pa sa Senado, kinontempt. Di ba? At gigil na gigil si Bato ron, magaling si Bato. Ginisan ni Bato yung si Aguila eh, di ba? Pero ngayon si Bato, suportado ko si Kibuloy. Bato! Ano ka ba? Di nahihiya itong mga to, no, mga friend. Nakapal na mga mukha nito. Nung kay Senyor Aguila, yung reincarnation ni Santo Niño, bidang-bida ka, kasama mo si Senadora Risa Ontiveros. Ngayon, Kikibuloy, biglang, hey, suportado ko si Kibuloy. Tarantado, araw, no. EMAR ka pa naman, ano ba? Nalalasing ako sa'yo, Bato. Totoo. Tuloy natin kay David.
Ano to? Mga kababayan ko, mag-isip-isip naman po kayo sa mga taong iboboto natin para naman kahit papaano ay may maipagmamalaki tayo sa ating mga anak, apo, na binigyan natin sila ng mabuti at maayos na gobyerno. Tama. Ang pati. Ay, wala kang makita, David eh. Anong kita mo, daming tanga oh. 7 araw nagtiis doon yung magkano kaya naibayad doon? Tatanong tayo ha. Kung 500 isang araw, magpupuyatan nila yun. Libre kain, libre t-shirt. Ha? 3,500? Tama ba sa linggo? Ba? Tama, 3,500. Mahina ako sa ano eh. Angelito Defensor. Welcome to the club. All these inquires and investigation of Philippine Senate and Congress are more only. Oh, God. I bet my bottom peso they cannot arrest Kibuloy. Everything is in the Philippines can be bought and has price. Most likely, nothing will happen. There is no real justice in the Philippines. Patay tayo dyan, ang Angelito Defensor. Pero sang-ayon ako sa iyo dyan. Remio Casareno, shout out. Good evening, Sir Roque. God bless. God bless, Remio. Imelda Go, shout out. In the US, the Senate President is the Vice President of the US. And the Speaker of the House is the third line in presidency. Yet Gibara, shout out. Nanlolo ko na yan. Sabi ni Yet. Federico Mandaco. Xerox, ayan na. Naglalabasan na ang tunay na kulay nila. Mukhang lumalambot ng Senado sa pangunguna ni Subiri at mga senador na hawak sa palad ni Kibuloy. Napilitan si Senador Risa na pumayag sa show cause order sa Kongreso. Nabola din ito Pasio. Nakakausapin daw si Pacquiao. At itong si Sara lumabas din yung tunay na kulay na sumusuporta sa panawagan na mga realista na pagbibitiw ni BBM. Yung presensya niya doon ay malinaw na pagsuporta sa mga sinisigaw ng mga realista. Tama, di ba? At isa pa, nananawagan pa siya na suportahan at ipagtanggol si Kibuloy. Siguro nakita ni Digong na kulang sa tao ang puwersa at pinagsabihan ang mga tao doon na wag nang pumunta sa Malacanang gaya ng sinasabi ni Roque, Celes, Robin Panelos. Hindi sila nakakuha ng simpatya sa mga tao. Mismo! Ang galing mo, Federico Mandac. Yun talaga nangyari. Oh, di ba nagsisigaw nga si Celes dyan, oh, sa vlog ko? Sara, ikaw na ang mupong presidente, PMP, gawin nyo na ang inyong dapat gawin. O, wala. Si Celes, talagang gigil na gigil ng magliwalim sa Malacanang, nga ba? Federico Mandac ulit, oh. Isa lang naman ang dahilan kung bakit sila nagpapakamatay sa pagtatanggol kay Kibuloy. Pera, at pera. Baliwala ang prinsipyo at pagkatao nila. Nakakasuklam sila. Totoo. Simply Hard, shout out. Simply Hard, shout out. Todas yan sa Interpol, walang kawala. Sabi. Joel Madrona, shout out. Mag-isang oras na tayo. Abnormal talaga ang matutetaning contradiction ang mga lalabas sa bibig. Di ba? Joe Flores, sabi niya. Paano mahuli si Pacquiao, si Rox? Yung mga mortal na kagaya ni Bantag o si Tevez ay di nga mahuli. May superpower siya. Ilang beses na nagbalik sa heaven. Dapat magpatulong sila dyan sa Ghostbuster. Nagkamuti ka. Ghostbuster. Napanood mo yun, Twen? Ganda, di ba? Federico Mandac ulit, oh.
Totoo yun na matipid noong panahon ni Ferdinand Sr. Walang eleksyon, isa lang ang nagnanakaw. Ngayon, ultimo barangay may korupsyon. At kahit barangay, tanod lang. Grabe talaga. Ayun, problema. O, di mo? Alam ni Federico di ba? Oh. Nung nawala yung Marcelo, talagang lalong nagkabaon-baon. No? Paano? Ang dami magnanakaw na nga, di ba? Ngayon, tignan mo. Takin mo budget ngayon, trilyon. Yung kinawa Japan. Sa aming AJ, shout out Karox, sa panahon ni Marcos, nakita ko ang ginto sa La Union, sa Lipanto Mining. Naisip ko ngayon kung paano nagnakaw si Marcos sa Pinas. Sana nung panahon na yun, wala na tung utos Diyos ko po, anong presidente tayo? Kawawa Pilipinas, sabi niya. Joe Flores ulit, Si Sara ang gustong gawing next president, si Rox. Wag naman. Wala na bang iba? Ganyan ba tayo kadesperado? Magbigti na lang kaya tayong lahat. Kung analogy ay ulam, si Rox. Ang buhay Pinoy kay Bonjing ay pagpag araw-araw. Pag kay Sara ay pagpag din, pero inuud at panis na pagpag araw-araw. God bless the Philippines. Totoo yan, Joe. AJ Di Guzman, shout out. Kung si Kibulok ang pipirma para makarating tayo sa langit, ako ang pipirma para makarating siya sa impyerno. Joe Flores ulit, Gusto mo bang magpa-birthday form sa Rox? Hugong Biyahero, Team Isabela? Pwede. Sir Rox, marami bang katutubo dyan, Sir Rox? Practice na magdamit-damit babae at magbabakla-baklaan. Napanood mo rin yan, si Pugong Biyahero. Tuntua ako ron. Oo. Pupunta rin sa Bulubundukin, tapos mapupunta siya doon sa mga kawawang mga nilalang doon na naitip sa kanya na may ganun doon. Opo. Pwede pumasok. Tapos tupuhin kanilang bahay. Butas-butas. Kamusta po kayo? Bugok. Ito na nga yung hirap na hirap, kakamustahin pa. Gunggong. Al-Ulalia, shout out. Ano ba? Pero milyon ng views milyon na subscriber at may nagpapadala Yung bandang uli, may napanood ako, minumura siya nung nagpadala ng package yata yun. Oo, minumura siya. Parang pagbibintangan yata siyang ninakaw niya yung mga laman. Kasi pwede rin mangyari yun kung mga imported yung laman. Palta mo na mga galing sa ukay-ukay. Makikita naman niya, binibigay niya sa mga Lord, sari-sari, di ba? For the views. Al-Ulalia, shout out my friend. Marami pang mabubunyag na kababuyan sa darating na araw na pinaggagawa ng buhong na si Duterte. At alam lahat ni Dibulo yan. Kaya kasama ang bulaang pastor sa mga pinagtatanggol ng mga may utang na loob. Hindi na talaga titino ang gobyerno ng Pilipinas. Isa na itong cancer na nalikha ni Duterte. Ni Duterte ang pinakamatindi diyan ang manipulasyon ng 2019 to 2022 election. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Normando Reyes, shout out. Malamang ka, Rox, magsasabantag si Pacquiao, pero kung ipapa-extradite siya ng US at kikilos ang Interpol, iba yan. Si Saddam nga o si Osama Bin Laden, nadali siya pa. Mas magaling si Kibulog doon. Mantakin mo,
Si Bin Laden, di naman niya na ipaniwala ang 7 milyon daw na siyang appointed son. Bukas, isang maganda topic natin bukas mga friend, ha? Normando Reyes ulit. Nasobrahan sa pastoral service si Pacquiao. Malamang. Ted, shout out Ted. Posible ka, Roque, mahigit pa kay Bantag ang gagawin ni Kibaboy. Lantaran na ang pagtatago niyan. Sa 13 ba namang senador na magtatakip sa kanya kahit hindi siya magtago, hanapin man siya, di siya makikita. Iba ang kapangyarihan ng pera ni Kibaboy. Naaawa lang ako kay Senador Risa Ontiveros. Siya lamang ang nagpapakahirap para ipagtanggol ang mga biktima ni Kibaboy. Kahit sakit sa ulo ng bayan ang 13 senador na ito. Hinihili nila si Kibaboy imbis na maglingkod sa bayan. Totoo yan, Ted. Miguel Soriano, shout out. Correct ka po. Magagaya si Kibuloy kay Bantag. Kaya nadidelay ang Borat. Matagal nang nakasurveillance pero negative. Siguro ni Anino hindi na makikita si Kibuloy. Ganyan mangyayari sa BFF 1 linggo na wala pero walang nakakita, walang makapagsabi kung nasaan, di ba? Miguel Soriano ulit, Hindi nyo makikita si Kibuloy, siya ang nagtatago kay Bantag at Tebes. Hindi pa ba't kayo naniniwala? May sa demonyo yan, di ba? Sa demonyo o demonyo? Reynaldo Gonzales, sabi niya. Iniiwas na nila si Kibuloy kahit alam nila na nakatakas na. Kung gusto nila di makatakas si Kibuloy, ang hanapin at ikulong nila yung pilot ni Kibuloy para di makatakas at para di naman makatakas si Kibuloy painan ng 12 anyos na bata tsaka Chuck Julian. Yun ang type niya, yung mga 12, di ba? 11. Nang puta yung Kibuloy ka, hype ka. Reynaldo Gonzales ulit, Kung pinadala na agad sa FBI Kibulot, ala nang magugulong hearing sa Senado at Kongreso. Tapos, ang boxing, wala pa sanang naaksayang pera ng bayan sa mga hearing kung common sense gagamitin. Tama ka dyan, Reynaldo Gonzales. Lorna Picauco, shout out. Mga desperado na ang mga grupo ng mga antichrist. Dapat isip-isip din ang mga taong sumusuporta sa kanila, Kibuloy. Dahil baka isang araw dumating ang karma, lahat sila damay. Malayo yan. Lorna Picauco ulit, Takot lumabas ang leader at nagpapagap na anak ng Diyos na si Kibuloy dahil takot sa drone at sa sarili niyang multo. Totoo yan. Lorna ulit, Lahat ng BFF ng China at mga tuta ng China suportado ni Kibuloy. Same feather flocks together. Mga servant ng Diablo. Hindi na kinilabutan na banggitin ang pangalan ng Diyos sa panluloko ng mga tao. Gabayan tayo lahat ng gabaan kayo lahat ng paglapastangan sa pagsasalita at laging binabanggit ang pangalan ng Jesus Christ. Totoo. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga ang Kibuloy na yan. Grabe pagkabaliw. Tapos yung mga supporter naman, nahawa din sa pagkabaliw. Kakatawa sila. Mga grupo sila ng mga taga-mental hospital. Totoo yan. Ito. Art Menguito. Welcome to the club, Susunod, may sakit na sa ospital. Sayang ang pera ng bayan.
Ganun ang sasabihin niya, nagkasakit. Pero hindi lulusot yun. Lorna Picao ko ulit to. Kung ano ang nangyayari sa Nepal, Sri Lanka, ganun din ang ginagawa ni Duterte Group sa China, sa bansa natin. Si Ted, sabi ni Ted, sabi ni Senator Hontiveros, kung ikaw, kung hindi daw makatwiran ang paliwanag ni Kibuloc kung bakit hindi siya dapat arestuin, di niya pagsipot sa Senado ay ipapa-aresto na siya. Kaya please naman, ipanalangin natin na hindi makatwiran ang kanyang sagot para makonsensya si Kimo sa pag-request ng Shokoy's order niya. Joke lang, Shokoy ha. Sasagot lang yan, Ted, yan eh. I am the appointed son. Yun lang yan. Virginia Kamana, welcome to the club. Sana naman walang mamatay ulit. Sana naman walang mamatay ulit. Masaktan, diba? Lorna Picao ko ulit to. No skipping long ad, sabi niya. Lorna Picao ko ulit to. Ako naniniwala na maski saan sulok ng mundo magtago si Kibuloy, hindi siya makakatago sa drone. Makakatago sa drone na kinakatakutan ni Kibuloy. Maski magtago pa siya sa China, don't mess up with Uncle Sam na lolo ko. Kibuloy, hindi mo madadala ang kayamanan mo sa hukay. Lahat yan mapupunta sa mga biktima mo. Wala Ay, mission accomplished mga boss. Sana naging masaya tayo. Maganda yung naging collab natin. Mga friend. God bless po. Hanggang bukas po muli, ha? Sana ang dami ho tayo na pagkwentuhan, di ba? Shout out, Brother Eli Asisio. Good night. God bless.